Ito ang reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung pagdarasal mo palagi sa mga gusto mong makuha at makamit sa buhay. Some of you gusto mo mapag-isa o mag-relax, bigyan ng time yung sarili mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na gagawin mo lahat ng mga kaya mo. Maninindigan ka kasi alam mong iyon yung gusto mo. Masaya ka dun sa ginagawa mo. Andun yung you need to listen to your inner self. Sometimes yung gabay mo dyan kumokonek para bigyan ka ng mga ideas na pwedeng makatulong sa sitwasyon mo. Some of you, may tinatago ka dito na ayaw mong ipaalam sa iba. And you are strong now than before. Mas nakakaya mo ng malagpasan yung mga pagsubok dahil mas matatag ka na ngayon. Alam mo na i-handle kung kailan at paano yung mga sitwasyon sa buhay mo na dapat pagdesisyonan at gawin kung ano yung nararapat dun. Nakikita ko na may mga option na nakalatag sa harap mo pero kailangan mong isipin kung ano yung talagang gusto mo na makuha sa buhay. At iyon yung gamitin mo para maabot mo yung mga pangarap mo. Andun yung may iniisip kang puntahan or may mga plano ka para sa kinabukasan mo at dun sa mga mahal mo sa buhay. And nakikita ko yung very emotional ka and sensitive. Gusto mong maramdaman yung pagmamahal at pag-aalaga. May gustong-gusto ka na makukuha mo and matagal mo na tong hinihintay. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo. Kinagather mo yung mga kaya mong maibigay pa na lakas dun sa mga dumarating sa'yo. And ibibigay mo kung ano yung makakaya mo. Even though sometimes nabe-burnout ka, napapagod ka na, pero hindi ka pa rin sumusuko. Clarify natin ang 7 of Wands. 9 of Pentacles and 5 of Pentacles. Nandun sa point na nalulungkot ka. Pero masaya ka dahil may mga na-achieve ka sa buhay at gagawin mo yung lahat ng makakaya mo para hindi ka mapunta dun sa hindi mo gustong sitwasyon. Sometimes, nagkakaroon ng sitwasyon na nabibiting ka sa panggastos. Pero, ginagawa mo lahat na makakaya mo na paraan para magkaroon ng stability sa financial or kumita ka. Clarify natin ang strength. 2 of Cups and 5 of Wands. Andun yung pinupunan mo yung pagmamahal or andun yung pagbibigayan ng bawat isa sa relasyon. And nararamdaman mo sometimes nagkakaroon ng
conflict or pagtatalo, pero yung relasyon is mas matibay na, mas matatag na subukan na ng tadhana, kaya yung isa't isa matatag na. Clarify natin ang Two of Wands. The Fool and the Lovers. May new journey ka ditong darating and pinaplano mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Especially dun sa mahal mo sa buhay at sa sarili mo. Clarify natin ang Nine of Cups. Queen of Wands and Page of Swords. Nakita ko na andoon yung gagawin mo lahat para makuha mo kung ano yung gusto mo. And hindi kayong tipo ng tao na hihinto kahit pag may hindi ka nagustuhan. Ikaw yung kahit ano yung mangyari, hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo, hindi ka titigil. At pinag-aaralan mong mabuti para makuha mo yung talagang para sa'yo, yung gustong-gusto mo. Inaalam mo kung ano yung paraan na pwede na magawa mo para maabot mo or makuha mo yung goal mo. Clarify natin ang The High Priestess. Two of Wands and Ace of Pentacles. May blessing na parating dito. Some of you regalo. Or ikaw yung magbibigay ng blessing. Some of you nakita ko na may minamanifest ka dito na financial blessing at may mga gusto kang mangyari or may gusto kang puntahan. And nararamdaman mo sa sarili mo na darating na to isang araw kung ano yung blessing na gusto mong makamit or ma-receive. Clarify natin ang Seven of Cups. Ten of Swords and Knight of Cups. Nandun yung you feel backstabbed by someone or napagod ka na kaya nagkaroon ng end doon. Pero hindi ka pa rin humihinto na magmahal. And alam mo naman na maraming dumarating. Pero right now, isa lang yung focus mo. Some of you, may mga desisyon kang kailangan gawin dito pero hindi ka pa handa dahil nasaktan ka dun sa mga pinagdaanan mo. Clarify natin ang Queen of Cups. And iniisip mo na mahalin muna ang sarili. Five of Cups and Ace of Swords. May bagong ideas dito na ibibigay sa'yo. May mga nangyari lang sa buhay mo na minsan nagpapaiyak sa'yo at naaalala mo yun. Pero inisip mo kung hindi mo na-experience yun, hindi mo makukuha kung ano yung gusto mo ngayon. Dahil doon, natuto ka na maging matibay. At ginawa mo yung inspirasyon para makuha mo yung gusto mo or makamit yung pangarap mo. Clarify natin ang Ten of Wands. Three of Cups and the Devil. Merong celebration na parating dito na gusto mong puntahan or gawin. And marami ka mang na-experience sa buhay. Gusto mong i-enjoy yung kung ano yung meron ka ngayon. Kahit marami kang pinagdaanan, kahit magulo yung nakaraan, pero iniisip ko na yung buhay maiksi lang. Kailangan din na i-enjoy kung ano yung binibigay sa'yo. At masaya ka dun. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Release and surrender. We shower you with blessings of our radiant love. Open your arms and release the challenges that you have held tightly gripped within your hands. Open your hands, arms, and heart to our love and assistance. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung nasa puso mo na pain,
tanggalin mo na yon at isuko mo na yon sa Diyos Ama. And isipin mo kung ano yung maganda na gusto mong mangyari sa buhay mo at iyon yung i-attract mo. And magdasal ka lang palagi sa Diyos Ama para matulungan ka na mag-heal ka at makuha mo kung ano yung tagumpay na gusto mo. At itong yung reading, Leo. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.